Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa paglilinis ni Jesus sa templo. Ayon sa mabuting balita, ipinagtatabuyan ni Jesus ang mga mangangalakal, ang nagtitinda ng mga hayop, mga baka, mga tupa, at ipinagtataob niya ang mga lamesa na mga money changers, yung mga nagpapalit ng salapi. Ngunit, bakit nga po ba mayroong mga hayop na tinitinda sa templo? Bakit mayroon pong mga money changers na nagpapalit ng pera ng mga pilgrims? Ayon sa mabuting balita, ang ating Panginoon ay pumunta sa templo ng Jerusalem para sa fiesta ng Pasko or Passover. Ang kapistahan ng Pasko ay isang malaking pagdiriwang ng mga Hudyo na dinadaluhan ng halos lahat ng mga Hudyo na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. At ito ay kanilang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop, ng mga prescribed animals, at pag-aalay ng salapi. Ang mga tao ay naglalakbay mula sa mga malalayong lugar at ang tinatanggap na alay sa templo, ayon sa lumang tipan, ay yung unblemished animal. Kumbaga, first class, mataba, malusog ang tinatanggap bilang alay sa Diyos. Kaya kung ang mga tao ay nagdadala pa kanilang mga hayop mula sa kanilang mga lugar at sila ang magdadala papunta sa templo, sila ho'y naglalakad, hindi naman sila sumasakay ng sasakyan, kaya sa ilang araw ng kanilang paglalakbay, pagdating sa templo, maaring nanghihingalo na ang kanilang dalang hayop. Maaring ito'y nalalamog na, maaring ito'y pumayat na dahil hindi nakakain at hindi po tinatanggap sa templo. Kaya minabuti ng lahat na doon na lamang sila bumibili sa templo. Bakit mayroong mga money changers? Because people were using coins, different coins from the Roman Empire. At ang templo, hindi sila tumatanggap ng mga paganong salapi. Kaya kailangan nilang palitan ng temple currency. Ngunit, ganun pala kailangan ang mga hayop, ang mga money changers doon sa templo. Ano po ba ang kinagalit ng ating Panginoon? Ayon sa mabuting balita, ginawa nilang negosyo ang lahat. Kaya maaring nag-overprice nga ang kanilang mga tinitindang mga hayop para ialay. Maaring mataas nga ang rate ng kanilang pagpapalit ng salapi. Kaya ayon sa mabuting balita, nang makita ng ating Panginoon ang lahat ng ito, siya ho ay nagalit. Nagalit ang ating Panginoon. At ano naman ang sinasabi sa atin? Ano naman ang mensahe nito para sa atin? Itong paglilinis ng ating Panginoon sa templo, the cleansing of the temple of Jerusalem. Mayroon pong dalawang bagay na gusto kong bigyang pansin sa ating pagninilay. Una, sinabi na mabuting balita na nagalit sa Jesus. Kaya ipinagtatabuyan niya ang mga mangangalakal, ang mga hayop, ipinagtataob niya ang kanilang mga tables. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang galit bilang isang natural human emotion na naranasan nating lahat. At some point in our lives, ay hindi po kasalanan per se. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. At ang katotohanan ay kung maging questionable ang ating karakter, kung hindi tayo makaramdam ng galit sa mga kasamaan halimbawang ginagawa sa atin o sa ating pamilya. Halimbawa, ang pagpatay, ang pananakit sa sinumang membro ng ating pamilya, pangaagaw ng asawa, ang pagpapasok na walang pahintulot sa ating mga tahanan. Ito, ang ganitong klaseng galit ay tama, tinatawag na just anger. At ang bilang mga Kristiyano, kailangan nating matuto mula kay Jesus. At
sundin o tularan ang kanyang tinatawag na righteous anger when we are faced with oppression, injustice, and sin in our world. Kailan ba naging kasalanan ang galit? Kung ito ay nagdadala sa atin na gumawa ng masama, tulad ng violence, pananakit, at anumang klasing paghihiganti. Naging unrighteous ang ating galit kung ito ay nakaugat sa selfishness, sa pride, at may malisya. Si San Pablo ay mayroong mahalagang paalala para sa atin tungkol sa galit. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 26, sinabi ni San Pablo, pag ikaw ay magagalit, if you are angry, let it be without sin. Ano? Na parang sinasabi ni San Pablo, normal na tayo ay magagalit bilang tao, ngunit huwag kang magkasala. Magalit ka na huwag magkasala. Pangalawa, ang paglilinis ng ating Panginoon sa templo ay isang simbolo ng kadalisayan o paglilinis o purification na gustong nais ni Jesus na dalhin at gawin sa sangkatauhan. Ayon sa mabuting balita, nakita ni San Juan at ng ilang mga disipulo na ang ginawa ni Jesus ay isang katuparan sa isang propesya tungkol sa Mesiyas na paglilinis sa templo. Kung paanong ang templo ay nangangailangan ng paglilinis, ang ating buhay kung minsan ay nangangailangan ng katulad na bagong simula. Iyan ang layunin ng Kwarisma. Ang Kwarisma ay isang panahon para linisin ang ating buhay tulad ng paglilinis natin ng ating mga tahanan at opisina. Sa paglipas ng panahon, nakakakuha tayo ng mga hindi kinakailangang bagay at mga kalat. Marahil ay nahaharap ang templo sa isang katulad na sitwasyon. Isang dagdag na mangangalakal ang dumating, pagkatapos ay mas marami pa ang sumunod. At hindi nagtagal ay parang isang abalang pamilihan na ang templo. Tulad ng lumang templo ng Jerusalem na naging masikip, ang ating buhay ay maari ding maging kalat ng hindi inaasahan. Marami sa atin ang namuhay ng napaka-busy. Naglaan pa ba tayo ng oras para sa pamilya, para sa mga anak? Naglaan pa ba tayo ng oras para sa pananalangin? Kailangan nating maglinis sa espiritual. May mga bagay sa ating buhay na kailangang alisin, tulad ng kapabayaan na naging malaking problema, makasariling pag-iisip na humantong sa walang pakialam sa kapwa, at ang tukso na humantong sa masamang gawain. Ang Kwarisma ay nagpapaalala sa atin na gumawa ng ilang espiritual na paglilinis. Dapat nating linisin ng lubusan ang ating mga puso tulad ng ginawa ni Jesus sa templo sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng ating mga maling gawain, kasalanan at pagbaluktot. Kaya mayroon tayong biyaya ngayong panahon ng Kwarisma upang tulungan tayong linisin ang templo ng ating buhay upang gawin itong isang lugar kung saan si Kristo ay nasa tahanan at hindi estranghero. Nasa tahanan ba natin si Kristo o tila siya ay isang nanghihimasok? Ang Kwarisma ay panahon upang maging madrama at magpagpasiyahan upang itaboy ang kasalanan, ang spiritual na debris at ang mga kalat sa templo ng ating buhay at magbigay ng puwang para kay Kristo. Ang larawan ni Jesus na nililinis ang templo ay isang paalala kung paano natin dapat gawin ang kasalanan sa ating buhay.